According to Foreign Affairs Secretary Lazaro, yes, we can explore UNCAC as it has international cooperation mechanisms, but it will have to depend on the country. Maaaring i-explore ng gobyerno ng Pilipinas ang paggamit ng United Nations Convention Against Corruption o UNCAC para maaresto si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Sa binasang pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, sinabi ng DFA na posible ito, ngunit ipapaubay na lamang nila ito sa Presidential UNCAC Interagency Committee kung saan ang chairperson ay ang Executive Secretary. Countries are obliged to provide, as applicable and in accord with domestic law, widest possible mutual legal assistance to each other. However, Presidential UNCAC Interagency Committee with the ES as chair should be convened as it implements and monitors UNCAC. Ito ang sagot ng executive branch sa naging panukala ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson na maaaring gamitin ng Pilipinas ang kasunduang kontra korupsyon ng UN upang matunton at mahuli si Ko. Ang UNCAC ay pinagtibay noong 2003 at inaprubahan ng Senado ng Pilipinas noong 2006. Isa niya itong legal na kasunduan na nilagdaan ng 172 bansa upang magtulungan laban sa korupsyon. Binanggit rin ni Lacson ang Article 38 ng UNCAC na nag-aatas ng kooperasyon ng mga bansa sa investigasyon at pag-usig sa mga responsable sa krimen. Naniniwala naman si Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na tinatalakay na ang opsyon na ito ng kinauukulang ahensya ng pamahalaan. At mula naman po kay Secretary John Vic, sinabi po niya, the matter has been referred to the Commission for Transnational Crimes. I am certain that the option mentioned by Senator Ping is part of the agenda. Ayon kay Yusek Castro, base sa impormasyon na ibinigay ng Department of Justice, ay wala pa silang aktibong ugnayan sa UN o pag-i-invoke sa UNCAC. Sa ngayon ay sa International Criminal Police Organization o sa Interpol pa lang sila nakikipag-ugnayan para mahuli ang dating mambabatas na may warrant of arrest dahil sa pagkasangkot sa anomalya sa flood control projects anomaly. Si Ko ay pinaniniwalaang nasa Portugal at may hawak ng Portuguese passport. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan.